Totoo. Maaaring totoo, ngunit ang kanilang ginawa ba'y makatuwiran? Dr. Rizal, pinapunta ko rito para hingi ng inyong payo o ang inyong pagsang-ayon. Senyor Valenzuela, nakapag-aral kayo. Isa rin kayong doktor. Talaga bang naniniwala kayo na wala na ibang paraan kundi ang himagsikan? Walang kamalay-malay si Pepe na ginawa siyang pandangal na pangulo ng kanilang kilusan, na kanilang ginagamit ang kanyang pangalan bilang sigaw ng pagkakaisa. Nakapagtataka bang talikuran ni Pepe ang himagsikan? Sa simula't simula pa, nung una kong matanggap ang balita tungkol sa binabalak na himagsikan, ako'y hindi na sumang-ayon. Ang mga reforma upang magbunga ay dapat nagmula sa mga namumuno. Dahil ang mga nagmumula sa taong bayan ay mauuwi lamang sa mga pagbabagong marahas at panandalian lamang. Siya'y naipit. Nabitan. Lahat ay nangailangan na masisisi. Ang mga Kastila, ang mga rebelde, at higit sa lahat ng simbahan. Lahat ay nangailangan ng biktima upang maging makatuwiran ang kanilang gagawing karahasan. At ang biktimang yun ay si Pepe. Pero incredible ang kwento nila. Sino gagong maniniwala kay Padre Balaguer? Wala nang ibang account ng mga pangyayari noong December 29 kundi ito. Kahit sarili niyang pamilya, hindi makapaniwalang bumaliktad siya. Ni minsan, hindi nila nakita ang retraction document. Oh, eto, interview kay Trining. O Doña Trining in 1922. Tinanong siya tungkol sa retraction, kung naniniwala siya rito. Doña Trining, sa inyong opinyon, may sinulat bang retraktasyon ang inyong kapatid? Yan ang sinabi ng mga Heswita. Ngunit ipakita nila ang dokumento upang paniwalaan namin. Yamang alam na alam ko ang sulat ng yumao kong kapatid. Hanggang sa ngayon, wala silang naipapakita. Pero iba ang sinasabi ng mga... Walang katotohanan ng bagay na yan. Yan ay panlilinlang lamang at paninira sa isang taong patay na. At wala nang magagawa. Siyempre, may sagot ang simbahan. Nawala ang dokumento. Hindi nawala. Misplaced. Okay. Misplaced for close to 40 years hanggang 1935. Nang makialam ang Diyos, bigla na lang sumulpot ang mahiwagang dokumento. O ito. Ito ang account ng paring nakahanap ng missing document. Isang paring Kastila. Noong 1933, nasumpungan ko ang archives ng simbahan. Noong panahong yun, parang bodega lang ang archives at nakatambak sa mga estante ang mahahalagang papeles. Noong 1935, naging archivist na ako. Contra la masonería, los documentos de retractación. Ang mga dokumento ng retraktasyon ng mga Pilipinong mason at mga bayaning nagbalik sa dibdib ng inang iglesia ay nasa aking mga kamay. Teka, sandali lang. Mabalik tayo kay Doña Trini. Edited ang kwento mo. Nagbigay siya ng isa pang interview noong 1949, 2 taon bago siya namatay. Nabasa mo ba ito? Of course. Pero bugnutin niya siya noon eh. Old maid na ulianin pa. Doña Trining, ano po ang inyong opinyon ngayon? Nagpakasal ba ang inyong kapatid? Opo. Bilang regalo sa kanyang asawa, iniwan niya ang kanyang dasalan. Kung gayon, nagbalik loob siya. Dahil sa lumabas na dokumento,
Ako'y naniniwalang totoo pala ang retraktasyon ng aking kapatid. Namatay siyang isang Katoliko. Pero, hindi ba't nagpahayag kayo noon na walang katotohanan ng retraktasyon ni Dr. Rizal? Hindi ko matandaan gumawa ako ng ganung pahayag. Hindi niya matandaan dahil matandang-matanda na siya. Sinay na siya nung interview yun. Basahin mo. Tonya Trining, nagkausap ba kayo ng inyong kapatid bago siya pinatay? Opo, noong ika-29 ng Disyembre, pagitan ng alas 7 at alas 8 ng gabi sa kapilya. Yan ang account na suportado ng pamilya. Hindi lang yon, ipinagbilin pa sa kanya. Ito, ang kusinilya de alcohol. Look inside the lamp. Naiintindihan mo ako, Trini. There is something inside it. Tragic ang mga huling taon ng kawawang kapatid. Naghihirap ang pobre. Kinalimutan. Binaliwala ng buong bayan. Kapatid lang kasi siya ng ating national hero eh. Pati mga pinakaiingatan mementos, nakuha na ng kung sino-sinong collectors. Hindi man lamang sila nakapaghintay hanggang sa ako'y mamatay. Biruin mo, kumonsulta sa espiritista para lang makausap ang kaluluwa ng kapatid. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, ng Diyos Espiritu Santo, na siyang apoy ng katotohanan. Sa ngalan ng ating Panginoon, ako'y pinahihintulutang batiin ka, aking kapatid. Senyor Pepe, Nakalulungkot. Ang ating mga kababayan ay alipin pa rin ng kamangmangan at pamahiing nagmumula sa iba't ibang simbahan. Sa halip ng pagkakaisa, ang naitatanim ay alitang sumisira sa karapatan at katotohanan. Pepe, Actually, mas magandang gawing pelikula ang buhay ni Trining kaysa kay Rizal. Look, let's face it. Ang punot dulo ng retraction controversy ay ang Jesuits. Kung anong sinabi nilang nangyari noong December 29, 1896. Hindi ang pagbawi ng kanyang so-called religious errors. Ang pagtalikod niya sa masonry ang hindi ko masikmura. Kundi possibility o impossibility na binaliwala ni Rizal ang tanging kahulugan ng kanyang pagkabayani. Ang kanyang mga sinulat. Lalong-lalo na mga nobela. Mabuti pa kung tinutuan niya ang kanyang sinabi nun. Nung sinusulat niyang No Limit Hangere. Hindi ko maisip na kailan may malilimbag ang nobelang ito. Mas mabuti pang ito'y sunugin na lamang bilang isang bagay na isinumpa at karapat-dapat na maglaho. Pero hindi niya tinuloy. Kaya kung tinalikuran ni Rizal ang kanyang mga sinulat, ano ibig sabihin nun? Nabakla siya. Natakot siya nang ma-realize niyang, finally, eto na. Papatayin na ako. Pero hindi ba 1892 pa lang? Handa na siya magpakamartir. Parang sarsuelang araw, sabi ni Pasiano. Buo na ang kanyang loob. Sa kauna-una ang pagkakataon, ako hindi niya pinagbigyan. Buo na loob niya. Pati mga religious convictions niya, wala na makapagbabago. Bakit siya magpapanit? Para pakasalan lang si Josephine Bracken? I don't care what they say. Joe wanted to marry me. Bakit pa tayo gagawa ng pelikula tungkol sa kanya?
Paano siya naging bayani? Paano siya naging national hero kung pati revolusyon tinalikuran niya? Nakapagtataka bang talikuran ni Pepe ang himang sikat? Isa pa, uso pa ba mga bayani ngayon? Dr. Jose Rizal. Bayaning Third World. Marupok. Third class. Bayaning Third World. Yan ang title ng ating pelikula. Binaril siya ng eskwadra ng mga sundalong Pilipino. December 30, 1896, 7:03 in the morning. Handang-handang harapin ang kamatayan. Isang bayani. Bakit? Dahil nangumpisal siya at nangumunyon bago namatay? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. O dahil totoo siya sa kanyang paninindigan hanggang sa huli? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Isang bayaning binigyan ng libing na Kristiyano? O isang bayaning inusig hanggang sa kabila ng hukay? Buenas noches, Padre Balaguer. Buenas noches. Nakaka-estorbo po yata ako. No también, hijo, pero kailangan tapusin ko ang napakagandang kwento ito. Siéntese. At baka makalimutan niyo pa. Si, ito ang matagal ko ng pinagdarasal. Ang konbersyon total de Dr. Rizal. Nagbalik loob si Dr. Rizal. At ako, ang testigo principal. Matapos nilang madeklara ang sentensyang kamatayan, si Dr. Rizal ay nilipat sa isang kwartong ginawang kapilya solo para sa kanya, para matamo niyang kapayapaan sa kanyang ultimas oras sa mundong ito. Meron pa akong isang magandang kwento. Noong estudyante pa si Dr. Rizal, siya'y gumawa isang munting imahen ng Sagrado Corazon de Jesus. Hindi gaano maganda, pero mainam ang forma. Estoy segurado que Dios protegió esa estatuita. Dahil nang humingi ng tulong ni Dr. Rizal, isa sa amin ang nakalala sa imahen. At alam mo ba, hijo, kung ano ang unang sinabi si Dr. Rizal nang dumating ang mga padre sa kapilya, Mga padre, baka sakali po lamang na nasa inyo pang aking munting imahe ng Sagrado Corazon. Sí, Señor Rizal. Narito ang puso ni Jesus na 20 anyos nang naghihintay sa iyo. Sineswerte siya. Hindi yon suerte. Es la voluntad de Dios. Ano raw? Yun daw ang kagustuhan ng Diyos. Sweetik na sweeta. Pero siya lang ang may account ng mga pangyayari noong December 29, di ba?